Kasi nalipay na nakakaroon sa balik ng puwanan ng pagbuhay ng Diyos. Tapos nalipayon sa nukay. Matagal pa kasi chance. No? So, na yung mga naigsunan itong nag-graduate na, naigsunan itong nag-moving up na. No? Kung wala siguro ang grasya sa Diyos, kasi wala na nato din na experience. Kasi wala na time experience nga mumata sa buntang o busimba rin karamagawa. Pero agi kay maayong Diyos sa ato at tanan, sana pa kanya chance to be with our fellow brothers and sisters this morning. So, akong ihangyo ang tanan sa pag-apply sa inyong mga notes. So, natin mga notes, take note na kayo. Medyo importante yun siya. Alam mo sa tubig yun. Dali ang tubig. Salamat sa pagbuhay ng Diyos na dili ka pugong kaaway sa paghatag, pag-reveal na to sa iyang buhat karoon nga nila. No? So, ako ang topic for this morning is about spiritual attack, particularly on the Python spirit. No? Maybe sa inyo siguro, dili ko familiar about Python spirit. That's the reason why ako siya i-introduce sa inyo this morning. In order for you to know if this spirit is already attacking your life as of this moment. Maybe you know someone nga gi-attack sa kaaway through the spirit of the Python spirit sa ilang kinabuhi, pero dili lang mo siya matikan. Because our battle is spiritual and not physical. No? So, later on, ako na siya pag-sitag sa ninyo. So, like Amalek, kasi naman niyo sa story sa Amalek. Ba? Pareho sa Amalek, ang Python spirit or ang mga spirit na naglinger palibot sa mga Kristohanan, dili ni sila mo attack every time na you are full of defense. No? If you are on guard, sama sa mga Amalek, kung imo ang mga sundalo naka-alert, dili mo attack ang mga Amalek. Mo attack sila every time you were chilling. You were off guard. Anong wala ka huna-huna na pwede din sila matake inaning orasa. No? Maybe during the time nga nagpupok ka, ana sila ni-attack. Ang naman, isa mo po yung maghuna-huna na pakihol ka sa pag-siya ka. So, yung ang Amalek, dili sila mo play o fair fight. Same sa mga spiritual na mga kaaway sa Diyos. Dili na sila matake sa pagkinabuhi if we are filled with the Holy Spirit. 1 Peter 5 verse 8 said, be alert and sober mind. Enemy the devil prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. The devil, you mentioned that in Zohar, nga kinahanglan alert ka and always have a sober mind. Kinahanglan alert to ta permanente kung anytime nga mo-atake ang kaaway, because dili ni mo mahibalaan kung kanos ang mo-atake ang kaaway. And like a lion, anong lion man ang gihimo nga characteristic aning niya nga kaaway? Because a lion, magtuyok-tuyok ra na siya sa flock sa mga animals. Daghan kay na sila. Magkuyok na sa tanan. Pero if naalay usa nga musimang o muhawa sa grupo, target lock na siya. Mo na may una niyang gugdol, kay kabalo siya nga kung iya ang gugdol pang usa, na tendency nga
dili siya mudagan pagno sa kauban. Instead, mudagan sa kalayo. And wala maka-save sa iya because he is already alone. So ang kaaway, sama sa ingon sa bersikulo, sama kini sa usa ka leon na nagkamang-kamang lang sa palibot o nagtagaan ko kanus ang nanay isa na pwede niya ma-devour. Wala man niya gibutang diha looking for everyone to devour. Ano man? Ikuyog ka mo sa grupo ang leon, dili ikip siya katama. Ikuyog ka mo sa grupo, maglibong siya kinsa iya ng tagkito. Pero if naay mo si mga isa, alam na. No? You are already the prey. Ano ka nga yun? Pero mo ka-realize, anong ito na siya prey? Ano man? Take siguro mo. Kaya siya naman may katnod, so pray na lang dahil hindi ka mo nakapan. No? We are the temple of the Lord. Amen? Amen. Ang imuang lawas mo ay templo sa Diyos. But even if we are the temple of the Lord, if this vessel is not occupied by the Holy Ghost, if this vessel is not occupied by the Lord, other spirit will take it for themselves. Ang balay igsoon nga walay tao, biyaan din na yung balay di sa kumuli sa balay o mga 5 years. Pagbalik din mo sa inyong balay, naanay dati nagpuyok. And ang naka-worst pa lang na kung muingon ka na amo ang maling balay. Muingon siya nga, ha? Sa inyong balay nga di makapuig na may nagpuyok dali. Magkaso sa ka before mo ni makuha. Na? Imo ang balay, imo pang ikaso. Ano naman? It is because you leave it unattended. To the point na nakaingon na sila nga, uy, wait, nag-iya ni, atuan na ni, musulod na ni. Same sa mga Kristohanon, igsoon, dagat ng mga Kristohanon, nga agi kay, wala nila gina-practice ang nila pagka-Christian, nahimo silang open vessel. And during that time na open sila, pwede sila akihon sa kaaway. Kaya naman, wala may nagpuyok sa templo sa Diyos. It is not because the Lord didn't present sa mong life, but it is because you left the presence of the Lord. When we say Python spirit, kasi imagine mo, when we say Python spirit, unsa man ang Python? Ha? Klase sa alas. Sa Bisaya pa na siya, ginatawag na sa sawa. Isa kagitag sawa. So, ito ka klase ng halas sa kalibutan. Usa ka manuklaw, kanang mo paa, manuhik, o kubra. No? Nga, usa ka kiss lang sa kubra, dito ka. Pero napoy klase sa halas, sama sa sawa, dili ni sila maak. Pero before ka nilakanon, dugmukon sa kanila. No? Likusan kanila. Dagko man sila o muscles. No? Gym man sila ko. Nasa triceps o biceps. So, kanila klase ng halas, mo na siya ikatulog na siya in particular as Python spirit is dili siya literal nga espiritu sa halas. No? Karuhon lang na to. Dili siya literal nga espiritu sa halas, but instead, it is a kind of evil spirit that manifests the characteristic of a python. Klase siya sa usa ka espiritu nga iya ang characteristic is sama sa usa ka halas nga python. Mo nang gitawag siya og python spirit. We have another kind of spirit, naghan klase nga spirit. Na gitawag nato og Jezebel spirit. Isa kay ni Jezebel. Ha? Maruho na ka kisa na nga Jezebel. Kasi nga to.
kung kanta-kanta, dinaag mo ang Jezebel. Jezebel nga i-mention sa Bible is ang asawa ni King Ahab. Si Queen Jezebel, naa siya'y characteristic nga manipulative. In short, si King Ahab, maskin siya mo'y hari, ang queen, si Jezebel mo'y magbubot. Siya mo'y mudikta sa hari, isa iyang ipapatay, isa iya ang himuon nga hari, himuon nga Diyos sa hari, isa mo'y iya ang dili ganahan, isa mo'y iya ang gusto ipasulod sa kingdom, isa mo'y muboto sa himuon nga sa hari. In short, iya gimanipulate ang hari through sa iya ang mga ways nga dili nimo sukat kalaki. Isa na yung makailan rin ng manipulative ng mga tao. No? I believe, nananap mo yung mga nakailan natin. Kaya maski wala kayo sala, natingala ka ang ending mo sala. No? Mga manipulative na mga tao. Na, maski pa kung ay nahitabo na krimen. Ang katong last time na ibalita, no? Nga iyang i-rape ang babae na bata. Iya pong ipatay. Pero nitabang pa siya pagkita sa bata. No? Ayaw siya manipulate pa. Ang pulis, ikuyugin pa niya. Uyog pa sa search. Siya pa po yung nakakita. And later on, hibata pag-investigate na siya ay reason na nung namatay ko ng bata. Kaya iyapat yung logos, kung yung logos niya pang patay. Then nagpa-active ba siya ko. No? Dahil sa iyo, mga manipulative, we call that spirits Jezebel spirits. Meaning, dili si Jezebel mismo ng spirito mo ay nag-manipulate, but is an evil spirit that have the characteristic ni Queen Jezebel. So, ang spirit nga na tao, manipulative, ang kailangan ng spirito, ginatawag ko na siya Jezebel spirit. But today, we will be talking about the Python spirit. Okay, maybe you are under attack na ang niyang spirit that you don't know or you don't even care. No? Ano man? Basta ako nakasimba na ko, goods na. Basta ako naka-serve ako ng Lord, okay na. Basta nakahapal lang ko sa tithes offering sa simbahan, okay na. Pero you don't know that you are already under attack sa kaawan because of this thing. So as the spirit, we will be talking today is about the Python spirit. And look if you have been already targeted by this kind of spirit. So just like a python or a snake or sawa in nature, python not just kill in the middle of the crowd. No? Bantayan niyo, parehas din sila sa gingon sa 1 Peter 5:8. Dili siya papatay kung nakakasunod sa crowd. Nung duman ni Christopher ito ang discipleship debate na kung gawas ka sa Christian community, you are a target. Ano naman, gawas ka sa crowd. Same sa snake. Wala kang kita o halas kasawa. Nga daghan kayong tao, nasa iki paa o nasa iki litusan. Usually dili. Usually madunglan nimo nga naay bata ikaw nagsawa asa dapit nasa tunga-tunga sa katambuyan. Siguro na ibang siguro ang bata o maybe nagdula o sa topic na hindi lang kasawa. Ito bali-balita sa una na itong bus nga naguban tapos nag-isawa na kung naman ako para sa mga ikaw ng tao na upo sa bukan ng idol o ito sa big news mo. Pero usually, Python spirit, dili siya ma-attack sa tunga-tunga sa crowd. Kung nakakasama sa crowd, kailangan mag-brother na siya. Pero if you are alone, there is a big chance na kaning klaseng spirit will attack you.
So I have at least 4 na points na i-share sa inyo this morning. If you are already attacked by this kind of spirit, so kinahanglan akong i-search akong life if basig under attack na ko sa python spirit, pero wala lang ko kate. No? Number 1, nga timailhan kung you are attacked by this kind of spirit. Wala kayo number 1. Nawala. Okay. Ako na lang istorya. Python spirit is disguised spirit. A python spirit is a disguised spirit. Ang python spirit, kabantay kaghalas magluno, ana siya outer skin. And every time na magluno na siya, muna ko iyang lawas, manggawas ko iyang skin. O makaingon ka na patay na nangalas, pero actually dili na siya patay. Nag-change skin lang siya. Siya yung outer layer sa skin. A python spirit exon usually disguised as a spirit of the Lord. Muna yung usa ka timailhan kung you are under attack of a python spirit. Makaingon kay Exon o dili ni siya kaaway because it disguised himself as spirit of the Lord. Ako ang basahon in the Bible, 1 John chapter 4, verse 1. Hindi mo siya dali. Beloved, do not believe in every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. So many false prophets have gone out into the world. No? So daghan kaayo o mga lain nga mga spirits na ay mga prophets nga ipanggamit niya nga nag-ingon sila na propeta ko sa Diyos, pero actually dili na sa propeta sa Diyos. It is the prophet nga naay didala nga mga espiritu, mga python spirit to manipulate your mind because it disguised as a Holy Spirit. Makaingon kay Igsoon nga si Lord ni mo'y naghatag ang niyang nga wisdom, pero actually dili ay. No? The Spirit will make you feel like you are spiritually attached with the Lord, but you are not serving the Lord. Naay mga Kristohanon nga makaingon sila nga yes, Christian ko. And my relationship with the Lord is very good. Love na ko si Lord. Si Lord love po ko niya. But you are not serving the Lord. In short, musimba lang ka. Wala lang, simba lang. But the Spirit, the Python Spirit, will whisper to you, you are spiritually connected with the Lord. And so on. If you are spiritually connected with the Lord, there must be proof that you are connected with the Lord. Bora na ka igsoon o nakaangkon nga imo asay uyab, pero ikaw ra di ay kabalo. Ing claim ka nga ako ang asawa si Dingmong Dantes. Ako ang asawa si Marian Rivera, pero ikaw rin nakabalo. Wala ipapatuon. May kadindot pa may relationship sa akong brothers and sisters, pero yung magpagbok mo, dili mo magtingnan. You said that you are spiritually attached with the Lord. Dito pa ang relationship ni Lord, sakto akong prayer time, sakto ako ang devotional, sakto ako ang pagsimba, wala akong absent. Pero in terms of serving the Lord, you are not there. Remember, igsoon, the kinahanglan na to i-act ako ang faith. If tinuod that you are spiritually
be truly connected with God, makita na sa ato ang action. The Parton Spirit will feed you with lies that you are going to church and feel strong relationship with the Lord, but your action is not walking under the newness of Christ. You can feel, yes, kompleto na ako si Mana kaya nakasimba ko sa Domingo. But sa pag-abot sa Monday, pag-abot sa Tuesday, pag-abot sa Thursday, wala si Christ sa imo ang mga liho. Wala si Kristo sa imo ang binuhatan. Wala si Kristo sa imo ang mga decision making. You just fell sa imong kaugalingon nga connected ka ni Lord, but that is already a lie from the devil. Because if you are really connected with the Lord, there will be service. Yes. This is because of us getting very relaxed. Na sobrang nataka-relax igsoon, that the enemy have a chance to get inside each and everyone and deceive you as if he is the Holy Spirit talking to you, but it only lead you into destruction. A Python spirit is a disguised spirit. Kaya niya manipulahon ng una-una. Pinaagi sa pag-disguise sa ikaw galingon nga siya may Holy Spirit. Buong po siya ni mo. Muhatag po siya ni mo advice. Pero patingata ka nga ang advice niya, dili mag-lead into Christ. Instead, mag-lead ni mo palayo. Because what he wanted to do is mabulag ka diya sa grupo sa mga Kristiyano. You go to church, you're connected, you think that you're connected with Christ, pero you are not connected with your brothers and sisters. No? Isimba ka, pero susunod sa congregation na aking kalagutan. Isimba ka, pero you are not fully forgiven na ang mga tao na nakasalanan sa inyo. Simba lang, pag human exit, uli, way lumano, way hi, way hello, way kumusta. And you did not remember kung sa gingon ni Jesus. Yun yung time na nakana ang mga disciples niya, Lord, kanos ka makang nahubog nga mo kang ipasaninaan, kanos ka mabalay-balay nga mo kang pasulod sa mga balay, kanos ka makang igutom, Lord, nga itagaan ka ng pagkain. Niiwan ng Diyos nga anything that you do in the list of them, sa mga imo ang mga igsuon na least fortunate, mo na yung gibuhat sa ako. Alam mo, wala tayong mabuhat para sa Diyos because the Lord is Spirit and we are flesh. But what we can do is kinahanglan ito ibuhaton sa ato ang igsuon. So the Bible said, kinahanglan na ito igsuon nga is-search and do not believe every spirit nga muhunghong sa tuwa. Basta ito kayo ngayon nga naikoy gidamgo, feeling na ako kapag madamgo mo, wala ito'y answer ni Lord. Ano man, nihatag pa sa number na ko, tulog ka buo, crumble daw. Nihatag ko sa number na ko, dusay ka buo. Kasi only ubang sa akong pagkampo ni Lord. No? Pero it will lead you away from God. Second, Python spirit will make you lose your hunger of God. Isa na naka-experience natin. Ang klaseng espiritu masama sa Python, ngitawag na itong Python spirit, if you are attacked by this kind of spirit, mo na yung mga mahitabo sa iyo, you will lose your hunger of God. We Christians will follow Christ in making a Christ as our Lord and our Savior. So kung asa padulong si Christ, kung asa padulong ng Holy Spirit, gusto ta nga, Lord, dito mi dala.
Sama sa Exodus chapter 33 verse 15. Naningon si Moses, "If your presence will not go with me, do not bring us up from here." Lord, kung dili ka mo ato sa asa ko nimo dalton, kung among presensya, Lord, dili magkuyog na ko, Lord, ayaw na lang ko pangalakwa. Dili ko mo ato sa lugar na wala among presensya. And we are longing, sama ni Moses, nga dili malayo diha ni Lord. But if your life is attacked by this kind of spirit, matingala ka igsoon, you will not hunger of God. Mawala ang imong kagutom diha sa presensya sa Diyos. Imong mga brother, mga totag saints, brother, sister, mga totag sa prayer gathering, sige, sa sunod na lang. Ngayon ka na, attend mo karon ng seminar because nainindot kayo ng seminar kang umaabot ng mga adlaw. Ngayon siya nga, busy man ko. Nawala na ang hunger nimo diha sa presensya sa Diyos. And when the time na makita nimo nga naa ka sa inating situation, that means that you are spiritually attacked by a python spirit. Because the python spirit, he wanted us to lose our hunger for God. Just like the python nga mulikos sa iyang biktima, tama sa mabot ang point nga di nakaganahan na mangusog. Ano man, every time na mangusog ka, magkahuot ang pag-grip sa python sa inyo. The more nga mo liho ka, the more nga mas i-squeeze ka kayo sa mao nga halas. And usa ra may purpose sa halas nga nang iyakang squeeze para mawalan ka og gana musukol. And every time na mawalan ang tagana isuon mo laban, that's the time na pwede na kanyakan mo whole. It will squeeze your Christian life. That you will no longer hunger for the presence of the Lord. You will lose your prayer life. You will lose your devotional. You will lose your hunger diya sa pagpangalagad diya sa church. Or even sa inyong balay, mawalan ka og gana sa mga buluhaton na mag-relate diya sa Diyos. Isa na naka-experience ano. Kayo na lang ang kapoy naman kayo sa iba. Kapoy naman kayo o kampo. No? Maski mo kaon, malimutan pa yun mo ako. Katulog na lang mo ako sa skandal. Pamahaw pa nyo sa rin ako. Malimutan pa yun. No? Ang pagkaon na sa baba, narawan. Amen. I feel tired in the ministry. I feel bored. Naman, wala may kayo activity sa simbahan eh. Simba ka sige. Wala na boring sa simbahan eh. Kita ko ka medyo daghang kalingawan. Maayo dito sa pagkasimbahan kaya naayo pickleball. Dulas ng pickleball. Dito na itong lang yung simbahan kaya naayo basketball. But you lose your focus. Why you go to church? You go to church not because of the activity, but because you have hunger of the presence of the Lord. Amen? Dili nagpasabot na kung walay activity sa church, wala ang presence ng Lord. Kaya una-una ito sa unang panahon, katong si Jesus mo'y nagwali, naglakaw-lakaw siya sa mga syudad, naghimo siya ng mga miracles, nagsunod ang tao kay naa si Kristo dito. In fact, naipay tagalayang lugar na magpadala pa yun og envoy. Magpadala og mensahero nga Jesus at doon ka sa ano ang lugar.
Ano man, gusto sila sa presensya ni Jesus. Pero karon nga panahon, lahi ang presensya nga ilang ipangita. Ang ilang presensya nga ginapangita is things nga ma-enjoy ang ilang tawhanon nga bahin. Kung si Jesus niya ning karon nga time siguro, Dimayon siya sa mga young people, "Buyo mo na ako because I will make you fishers of men." Kaya magkano pa siguro mga patano na ay pickleball dito, Jesus. Na ay games, na ay basketball, na ay mga tournament, convention na mag-pag-work. Wala, mag-walir ako. Ikan buntag, kaman hapon, mag-walir ako. Ay, busy ko. I feel that I am not needed in church. One thing na buhaton sa kaaway sa imong kinabuhi, this kind of spirit ma-feel nimo nga you are not needed in the church. And worse pa niya isuod, it will take you away from the Lord. Mas na-focus na ka sa mga butang na dili iya sa Diyos. And mahimo na lang nga malus ang imuang pagtinguha sa presensya sa Diyos. No wonder why it's on. There are only few na makatawan sa Diyos nga makabati sa presensya sa balaang Espiritu during the times of praise and worship. Most of the people, they are thinking on the song, on how beautiful the song is, on how beautiful the message of the song is. And they are very particular kung kinsa mo'y nasayop, kung kinsa mo'y nindot pagkatuka, kinsa nasayop o sulod, kinsa mo'y nayabag. But they are not particular on how the Spirit is moving during the praise and worship. It is because you have already been attacked by this kind of spirit. And this kind of spirit, iyan siyang ginadiktahan ka niya to lose your appetite sa presensya sa Diyos and focus on the things na worldly sa kinubuhi sa tao. Maka-focus ta sa music, maka-focus ta sa instrument, maka-focus ta sa mga tapat na to. But you will lose your hunger for the presence of God. I feel tired in the ministry. Mo kwansa ko, pahulay sa ko sa ministry. Ano man, sa may problema na medyo ikapoy, magugo kay busy ko sa school, busy ko sa work. Pahulay sa ako kadali. Breather sa ako. Sa uban mo yun pa, hanapin ko muna sarili ko. Kung naman nawala tayo ka. Ulitawan mo yung kaugalingon. Magstorya ako, nangita kasi kaugalingon kaya ito ipakasayuran. Butang ito, lost and found. When you worship as if you are just singing, but you can feel the joy of the presence of the Lord while singing worship and praises to the Lord. Ang mga servant ni Lord, kung makaserve sila sa ilang master, dako kayo na kalipay. But as if kung magkanta ka sa praise and worship, and if you don't feel the presence of the Lord, the joy of serving Him through sa imo ang mga voices, and feel lang nimo nga, hindi maklaro ang lyrics. Isa po yung type ka na maya po kayo sa lyrics. Uy, nasayo po. Maya po yung balhin ng lyrics. Uy, kita kabalo sa kanta. No? Dagan ka i-focus. And yet, ang pinaka-importante sa praise and worship, to feel the joy of serving the Lord as the servant of God. Number 3. Uy, namin, nagtag-time na ito. 11:50. Mas masarap ako.
If you are under attack of this devil, you will be attack of lacking. Kung saan ang lacking or lack, kakulangon. Igsoon, kisay ni bata ito o ni kalitra o ubos ang inyo ang kita, pangita. Tingala ka nga mo sa manay, sunod-sunod ang bills. Sunod-sunod ang mga palitunon. Nitaas pa yun ang gasolina. No? Palit ko sa tindahan dito sa taas. Maligya sila ka ng lawoy. 25 pa ko sa una ka, pagpalit na ko 30 na. Gulay ka nito ang gulay. Ikaw nga, tagpila ng lawoy, isa nga, tag-30 na sir. Sa nga ito mahalaman. Noon na ako, gulay man eh. Ay sa nga, mahal na mga gasolina. Sabi ko, ayun na po sa gulay gasolina, mati mga hilo, tarang na ang lawoy ka na gasolina. Ay dyan na, sir, biyahe pa, gasto pa ang truck o gasolina. So, litaas din ang presyo pa nga. No? So, bastin gani sa mga kaigsuon na to, I know that you are already attacked with this kind of spirit because makita ninyo ang pag-ubos sa inyo ang abundance sa inyong life. Jeremiah chapter 29 verse 11 ang ingon. For I know the plans I have for you. I think nakamemorize ang uban na niyo. Plans to, say the Lord, prosper you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. From the word prosper, dili yun sa decline. Tama? Ang prosper is paangat. Dili siya paubos. If you were attacked by this kind of spirit, makita nimo nga naghinay-hinay o paubos ang imo ang abundance. Yung ano man di ay nga paubos ang abundance, tinggas to magiging karon. Yes, but particularly dili siya physical. It is also spiritual. No? Nag-call ka na may karon sa ako ang wife. Kay nako kung nagasto. Kaya pag human sa birthday, nagsakit pa yun si Z, napay mga bills, dahil kami po, nagduha po, nagsakit po may, nanambal po may, nagkahinay-hinay, kaubos kang kuwan. That means we are already under attack. And we don't even know. Wala takabalo nga we are already under attack. Because natural naman yun, nga mabot pa yun ang panahon na maubos ng ato ang pangita. It is normal, there's a word. Pero you don't have the knowledge or wisdom that this is already an attack from the enemy. Why? God wants us to prosper. Pero kung naano mo'y na-notice na dili na maayo sa imo ang prosperity, you keep on lacking in many ways. Sweldo lacking, allowance lacking, bayron here, bayron there, bayad diri, bayad dito. It feel like gina-attack of Python, trying to squeeze anything from you. It will squeeze every prosperity in you. Like sa iyang gibuhat ni Job, nga gibuga yun kayo si Job tamang sa paabot ang time na wala na yun siya mo. Wala na sa business, wala na sa anak, wala na sa maayong relasyon sa iyang asawa, wala na sa mga kayamanan. Iya ang friends, wala sa kayo mo bisita, gibuga yun sa kayo yun sa kaaway. And take note, si Job is a man na ginasaligan o tayo ni Lord. Ipanghinambog ni Lord sa iyang kaaway. Panghinambog niya ni Satan, kailangan ni Job. Awan ito. Usap ko siya sa mga alagad na ko, matigit ko mo, makakuha niyo, tintaw niyo. Pwede yung kaaway. Sige daw ko, no? Ayaw daw protektahin iyang kinabuhi. Ayaw protektahin iyang negosyo. Ayaw protektahin iyang health.
pag-aay kong chance nga test siya. Natawa na ko kung dili ba kanya murahon sa imong tawon. Di ba kanya i-curse sa imong face. So if these things is happening in your life, you are already at risk. Because Python spirit will not stop while you are still struggling. Pero wait, every time you struggle, samot o buhot ang Python spirit. But remember it's all, if you give up everything to the Lord, that will be His weakness and will be our strength. Remember the Bible said in John 10 verse 10, do you see Jesus? The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Ang kaaway, sama siya sa mga kawatan na usara tulura mo'y tumo. Mangawat, mupatay, o mangguba. No? Matingala ka, isudlon ang inyong balay, naguba inyong la, ikawat inyong korta, ipatay sa inyong tiro. Worse pa yun na kasalod sa balay, pat yun pa yun ka. Pero ngayon dire, Jesus came that they may have life and have it abundantly. Aron na ay kinabuhi ang tao o ang ilang kinabuhi o sa gibuhan nas kinalasan, have it abundantly. Meaning, there is abundance in life kay maunay reason ni Jesus nga nang niya siya diri sa kalibutan para abunda ang atong kinabuhi. But if your life nagkaubos, then there might be a problem spiritually sa inyo. There might be an attack of the python sa inyong kinabuhi. So, last but not the least, ang pinakamama. Number 4, python spirit attack when you are away from Christian community. If you are away, gawas sa mga Kristohanon ng mga grupo, usually the spirit of python or python spirit attack. Do you feel like when you are away from the church, something changed in you? Sa simbahan ka, lahi ang imong kinaiyak. Pero sa gawas sa simbahan, gawas sa grupo sa church, lahi po na imong ang kinaiyak. Kasulod sa simbahan, imong ang dress is from taas sa ubos, nakasaya, tabon kay tanan. Pero ignaa ka dito sa gawas, naka-spaghetti, naka-short upo kayo, no? Your action in here is not the same mong action kung naa sa gawas. The way you talk in church is not the same when you talk outside the church. The way you act in the church is not the same how you act outside sa imong simbahan. Maybe sa simbahan, you know how to hold yourself. Di ko mamalikas. Maliban na lang pati palpok ko. Maliban na lang po, matagak ko kalit sa likurangan, kapamalikas ko kaan. Pero nasa gawa sa simbahan, grabe ba, oy? Manggawas din ang mga ngalan sa imong mga angkol. No, kung nag-start sa letter Y, so igagawa niya na nag-start sa letter P. Yeah, peace on earth. Lahi. If you feel like lahi ang imong katapagkatao kung nasa sulod sa simbahan, and lahi po ng pagkatao na dito sa gawas, then you are under attack of this kind of spirit. Why? Because the spirit of the python or the python spirit wants you to go away from the Christian community. Matthew chapter 18 verse 20 nagingon. For where 2 or 3 gathered in my name,
there I am with them. Kung tulduha o tulo nga katawhan sa Dios magtipo, naa ako sa ilaang taliwala. Pero kung musimangkag mo gawas ka sa grupo, you are not safe anymore. Mao na ang kaaway igsoon, dili siya mo atake o grupo sa mga Kristohanon. Why? It is because naa si Lord sa taliwala. And if the shepherd is in the middle of the sheep, kung ang shepherd nag-overlook sa mga karniro niya, maskin pag leon pa na naa, dili siya kaduol sa iyang mga karniro. Did you know, si David, na-appeal siya sa grupo sa mga sundalo, imbis na hatod ko sa pagkaon sa iyang mga igsuon niya nito. Imbis na hatod sa pagkaon sa mga sundalo. Nga siya naman noon may ipapatay ni Goliath. Ano man? Because confident siya. Why? Anas na nakapatay mo na ng layon gamit ang sling. Unsa na lang kahanang mas dako ka target. If the shepherd is naa sa buong grupo, naa sa Christian community, you will be guarded 24 hours. But go away from the flock, the lion is like a roaming, the enemy is like a roaming lion. Magtagad kang sa kunain simang ng isa. Away from the community is an opening for the spirits to come. Igsoon, ang halas igsoon, di na siya kasulod kung ang imong balay sirado. Tama? Pero kung ang imong balay na ay crack, na ay gamay buhok, na ay gamay gate, na ay opening gamay, makasulod yun ang halas. Munang matingalan mo ang mga dato, wala kayo'y halas. Ano man? Careful mo nilang balay. Kung careful nilang balay, dili pwede sa magbintana, maghinana ka dako. Dapat nakasirado yun ang tibok balay. If sirado ang tibok balay, walay abre, walay reason nga nang makasulod ang kaaway. If your temple, imuha sa keyboard diyan og ayo, wala nimo siya kisuktan nga naay gamay nga buho nga makalusot ang kaaway, dili ta penetratan sa kaaway. Ang mga Israelites gibantayan sa Diyos. Gibantayan sa Diyos. Katawhan sa Diyos. Were attacked by the Amalekites. It is not because they are not prepared, but because they are too relaxed. Relax lang kayo sila. Ano ba sa Lord? No? Isa'y inana o mindset ito. Dili ko mahadlok. Ano naman, naa si Lord. Napalit sa dito kasi sinili ko pa kaniwak-wak. Ayaw kahadlok din na si Jesus. Isog nila si Jesus pa. Isog na si Jesus. Si Jesus kayo subuhan papalitasin pa. But if Jesus is present sa atong life, and so on, wala tayo angay kahadlukan, pero the Bible said, be sober of mind. Kinahanglan alerto gihapon tayo doon sa usay pwede buhaton sa kaaway. If the Lord is on the community of Christians, if dira ka mo sa community sa mga Kristohanon, dili ka magbulag-bulag, dili ka mo join dito sa mga grupo, no? Dili sa sulod sa simbahan na kay grupo sa mga Kristohanon nga nag-inampuay. Pero magawas ka sa sulod sa simbahan, magsugod na ta og himo ka ang mga grupo, maghimo kag imo ang clan, Texters clan, mga guild, maghimo kag mga fraternity ng paugalingon, mugawas ka sa community ni Christ, then
If na-attack sa kaaway, how can you defend yourself? Who will defend you? Because I believe na kung naas ang Diyos na ay mo defend sa always. Colossians chapter 2 verse 15. In this way, He, the Lord, disarmed the spiritual rulers and authorities. He ashamed them publicly by His victory over them on the cross. Exhort, the Lord have already won the battle. And we are already victorious. Pero kung dili mo mapataas ang banner ni Lord, dili makabalo ang kaaway that you are fighting in the banner of God. Para kanino ka lumalaban? You don't have the flag of the Lord. You don't have the banner of the Lord. Remember that Jehovah Nisi is our banner, and He rules and reigns in victory. Last verse is Ephesians chapter 6 verse 12. For we are not fighting against flesh and blood enemies, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Maybe so na po ang ipang-mention ninyo is about the real world. Nagubos ang ato ang mga finansya. We have been a lacking life na ay panahon nga kita nawalaan og tinguha sa Dios. May panahon nga gusto ta nga mo separate sa kasusimbahan kadali nga naman ako'y grupo nga mas malingaw. Na ako'y grupo nga mas enjoy ko uyo kasi sa mga boring nga mga tao sa simbahan. No? Forgetting that the main reason is Jesus. The main reason is the Lord and not men. But iksoon, we are fighting not against flesh and blood, but against the rulers and principalities of this world, against the power in this dark world, and against evil spirit in the heavenly